Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Director Pavrawa, na magtuturo sa inyo ng technique kung paano po tayo makakapag-construct ng English grammar, na hindi tayo mahirapan. Minsan kasi pag gumagawa tayo ng sentence sa English, hindi tayo sigurado tama kaya ito o kung paano tayo makakapag-construct ng English sentence, o ng sentence na tama yung grammar natin, na sigurado tayo na ito'y tama ba to o wala ba tong mali, o sigurado ba tayo na ito'y nasa tamang grammar o nasa tamang English grammar ito. So without further ado, brothers and sisters, let's get started. Okay mga kapatid, unang gagawin po natin, punta tayo sa Google, then type natin yung Tagalog to English. Hanapin po natin yan. Pagdating po rito, mga kapatid, so halimbawa gusto natin mag-construct ng English, pwede po tayong magsimula sa pag-construct sa Tagalog. So halimbawa po, mag-type po tayo, ano pong gusto sentence po ang gagawin natin, ang gagawin po natin. I-type po natin siya sa Tagalog. Halimbawa po ganito. Ako'y, sabihin natin ako'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa project na ito. So as you notice mga kapatid, pag tinatype nyo siya sa Tagalog, itinatranslate nyo na agad sa sa English. So nakikita nyo na agad. So pwede na kayo mag-construct ng ng English grammar na hindi na kayo nahihirapan. So ganun lang po mga kapatid, na itatranslate niya na sa English. So hindi nyo na kailangan mag-isip na ano ba ang tamang grammar o ano. So antimano, nakakapag translate na agad siya sa English yung ginawa mong sentence sa Tagalog. So isang technique po yan, brothers and sisters. So isang tip pa mga kapatid, pwede po siyang I am grateful to everyone who supported this project. Pwede siyang magsalita, makikita nyo agad yung yung tamang pronunciation. I am grateful to everyone who supported this project. Pwede rin sa Tagalog. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa project na ito. So nakikita nyo yun yung mga features ng computer o AI, artificial intelligence. So isang technique lang po yan mga kapatid. Okay, isang technique pa mga kapatid, kung paano tayo makakasigurado kung tama yung ginagawa nating English sentence, Halimbawa po, punta po tayo sa Microsoft Word. Dito po. Ngayon, mag-type po tayo any sentence na gusto nating i-type. Halimbawa po, ganito po, I'm grateful for all the support you have during this program. So, tignan natin kung tama itong grammar na ito na ginawa natin, brothers and sisters o mga kapatid. So, click po natin yan.
no, i-highlight natin, then i-copy po natin. Ngayon, ang gagawin po natin mga kapatid, punta tayo sa Google, i-type po natin yung check grammar. Yan po. Enter po natin yan. Then po, hanapin po natin yung best grammar checker online. Try for free. So, click po natin yan. Yung kinapi po natin, ipe-paste po natin dito. Right click, then paste. So, tingnan natin kung tama. So, as you notice, magpupula siya, di ba? So, ibig sabihin ng wrong grammar yun. I-click nyo po yan. Ito po yung tama. So, i-click nyo po yan. So, makikita nyo po rito, wala na siyang error. So, isang technique po yan, mga kapatid, kung paano tayo makakapag-construct ng English na gamit itong tinatawag nating artificial intelligence sa Google, so, o sa internet. So, yun po, mga kapatid. Isa pang technique ituturo ko sa inyo, mga kapatid. Halimbawa po, punta tayo sa Tagalog-English translation. Halimbawa po, i-type po natin by the way, mga kapatid, hindi lahat ng kailangan pag nag-construct tayo ng Tagalog, no, para ma-translate niya sa tama sa English, kailangan tama rin po yung grammar niyo sa Tagalog. Kung mali yung grammar niyo sa Tagalog, syempre mamamali rin yung yung translation niyo sa English. Siguro naman po hindi naman tayo magkakamali sa pag-construct natin sa Tagalog. Anyway, mga kapatid, halimbawa po, kasi kailangan tama yung natin. May mga baka may mali tayong naisulat sa Tagalog na hindi tama. So kailangan mag-iba tayo ng translation doon para tumama yung yung translation natin, yung translation ng English dito sa ginagawa nating Tagalog na sentence. Halimbawa po, mga kapatid, mag-type po tayo. Sa mundo na hindi na ayun lang, halimbawa. So, ito yung translation niya. There are many things in the world that we do not fully understand. No? So, ang gagawin natin, kung tama yung grammar na yan, check din natin. No? Right click, highlight natin, right click, copy, punta tayo sa Best Grammar Checker Online. So, i-paste po natin dyan, mga kapatid. So, yun, lumabas na, no? May error na lumabas na error 1. One error. So, ito, bakit kaya? Kasi hindi siya nakakapitalize yung unang letter. So, yun po, makikita natin na tama na siya, wala na siyang mali. Kasi wala na rin siyang errors dito. So, once na nagawa na natin yan, mga kapatid, pwede na natin siyang i-copy. Kakopy nyo lang natin yung mga kapatid. Highlight, copy. Copy natin. Then, punta po tayo sa Microsoft Word. I-paste na natin siya dito. So, yun po. Minsan para sigurado tayo tama yung pareho yung fonts. So, click lang po natin yan. Ayan, para magtama yung fonts. So, ganun lang po kasimple, mga kapatid. So, I hope may natutunan kayo sa bagong video tutorial na sinare ko sa inyo regarding po sa pag-construct po natin ng English grammar, no? O sentence natin para sa paggawa natin ng sentence sa English, no, na sigurado tayo na walang mali, or kung meron man, konting-konti na lang yun, mga kapatid. So, ganun lang po kasimple, mga kapatid, na para pag
nag-construct tayo ng English, pwede po nating gawin sa Tagalog muna yung sentence natin, then tsaka natin ipa-translate sa English. Gamit ang tinatawag po nating artificial intelligence. Available po ito sa internet, mga kapatid. Ako nung hindi ko pa alam to, sinerch ko lang hanggang natutunan ko po ito. So, hindi ko po sa sinasabing wag na tayo hindi na tayo mag-aaral ng English. Kailangan pa rin yung mga kapatid kasi iba pa rin yung may alam tayo. Kasi ako nag-aral din ako ng English grammar. Kailangan ko rin matutunan 'yan kasi siyempre bilang isang vlogger o nagko-construct ka ng mga scriptwriter ka, sabihin na natin, kailangan mo rin matutunan nito. So, itinuro ko po sa inyo, basic po yun mga kapatid. So, magagamit po natin yung malaking tulong na po yun mga kapatid para makapag-construct tayo ng English grammar. Dito sa tutorial na ito, na pwede po natin magamit ito sa trabaho natin o anuman pag meron tayong gustong i-upload ng mga articles o sabihin na natin mga sayings na gusto natin i-upload i-post sa Facebook o sa Instagram, at least confident po tayo na tama yung sentence na ginawa natin. Yun lang po mga kapatid, at maraming salamat. God bless po.